Idinadawit ng inarestong suspect ang anak ni Anson Ke sa pangingidnap at pagpatay sa negosyante. Pero kinundi na yan ng grupo ng mga Chinoy at may paglilinaw naman ang PNP. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nakagapos, balot ng duct tape ang muka at nakasilid sa nylon bag ang bangkay ng Chinese businessman na si Anson Ke at kanyang driver nang matagpuan sa gilid ng kalsada sa Rodriguez Rizal 3 linggo na ang nakararaan. Ngayon, idinadawit sa krimen ang anak ng negosyante na si Alvin Ke. Ayon sa PNP, ito ang nabanggit ng isa sa mga naarestong suspect na si David Tan Liao. Claiming it was the son who ordered for the kidnapping ni Anson Ke and eventually ordering na patayin po ito pong ating biktima. Ayon sa PNP, si Alvin ang nakipagnegosasyon sa mga kidnapper ng kanyang ama. Si Alvin din daw ang nagpadala ng paunang ransom na 10 million pesos. Pero pumalag ang grupong Movement for Restoration of Peace and Order sa aligasyon. Tanong ng chairperson nitong si Teresita Angsi, bakit maniniwala ang PNP sa salita ng isang notorious na kriminal gaya ni Liao? Paglilinaw ng PNP, patuloy ang investigasyon sa impormasyong ibinigay ng suspect na si Liao. Hindi nga raw nila isinasantabi na diversionary tactic lang ito ng suspect. Hindi natin paniniwalaan lahat po ng statement ni David Tan Liao. May mga sinasabi po siya doon sa kanyang statements, including the alleged meeting with the son and even the physical and even the calls, wala po siyang maipresent. We cannot discount the possibility that the David Tan Liao is misleading the investigation to cover up for someone. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan sa PNP ang idinadawit na anak. Sinurrender na raw ni Alvin ang kanyang cellphone para isailalim sa forensic examination at linisin ang kanyang pangalan. Bukod naman kay Liao, hawak ng mga otoridad ang dalawang Pinoy suspect na sina Richardo Austria alias Amay at Raymart Katekista alias Taba. Patuloy naman ang pagtugis kay Jonin Lin at Wen Li Gong alias Kelly Tan Lim. 5 million pesos ang patong sa ulo ni alias Kelly na itinuturong ginamit na pain para makipag-usap kay Anson Ke tungkol sa negosyo. Mahigit kumulang 200 million pesos na ransom money ang nakuha ng grupo. Kung makikita niyo po, very intricate at very complex po itong ginagawa nating investigation because it appears po na we are dealing with a very or highly organized syndicates engaged in a series of kidnapping. Ayon naman sa DOJ, posibleng ikagulat ng publiko ang mastermind at motibo sa pamamaslang. Give us around 20-25 days. It will be done. Sir, nakakagulat pa yung lalabas doon sa motive and doon sa mastermind? It might pull off a surprise. Baka kagulat-gulat ang lumabas. Sir, bakit po? Well, malalaman nyo na lang pagdating ng panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.